Kabanata 7541. Biglang lumuhod si James na kasabay ng mga malalakas na kalabog, na ikinagulat ng lahat ng mga nilalang na naruroon at naging dahilan upang mapa-atres sila sa gulat. Bilang pinuno ng Health Realm, hawak ni James ang kapangyarihang magpasya sa kapalaran ng lahat. Nararapat siyang bigyan ng pagpipitagan, at ang kanyang presensya ay isang dakilang kilo na. Gayunpaman, narito siya, nakaluhod sa harap nila. Ikaw, nawala ng masabi ang Celestial Sage. Ang Earthly Sage ay nagmamadaling iwinagayway ang kanyang kamay, nanginginig, at nagtanong, anong ginagawa mo? Taos-pusong sagot ni James, isang malaking karangalan na makilala ka. Mula sa ating unang pagkikita, ang iyong katwiran ay nag-iwan ng pangmatagalang impresyon sa akin, at wala akong iba kundi ang paggalang sa inyong dalawa. Sa panahon ng kasal ni Truett, nang ihayag ng aking asawa ang kanyang sarili bilang ang madilim na landas sa langit, ang mga Grand Patriarch ng Genesis World ay nagtataglay ng mga layuning pumatay, at si Yeria ay naglagay ng isang bitay upang patayin ako at ang aking asawa. Sa kabila ng mga panganib, kayong dalawa ay hindi umiwas o yumukod sa pagbabanta, pagprotekta sa aking mga kaibigan at mga anak na magpapasalamat. Ang Celestial at Earthly Sages ay nagpalitan ng nakakaalam na mga tingin at sinubukang tulungan si James na makatayo. Gayunpaman, pinigilan sila ni James, na nagsasabing, ako ang nag-orkestra ng pagsubok na ito. Walang ibang nasangkot. Naiintindihan ko na ito ay maaaring nakakasakit dahil sa iyong iginagalang na reputasyon, ngunit ito ay isang bagay na kailangan kong gawin. Ang Celestial at Earthly Sages ay nabigla. Huminga ng malalim si James at ipinaliwanag ang kanyang kawalan ng kakayahan at mga dahilan, pinakuluan ang mga ito hanggang sa 3 puntos. Una, ang mga Soremsia ay hindi mahuhuli. Matapos malaman ang katotohanan tungkol sa sina Emeror Jabari at Franciscus, na minsan niyang hinangaan, ang kanilang mabuting kalikasan ay hindi na tunay sa kanyang sarili. Mata. Kasunod nito, sina Sophie, Lila, et si Quincy, at iba pang mga Soremsia na lumitaw ay gumawa ng isang mapangwasak na dagok sa tiwala ni James, na nakikita pa sa kanya na masira ng kanyang panloob na demonyo. Ang karanasan ng karanasan ay naging dahilan upang siya ay maging maingat at maingat. Hindi siya natakot sa mga labanan o mga pagkanalaban sa kanya. Ang kanyang nakikitang kahinaan ay ang kanyang pinagkakatiwalaang kasama. Ang kanilang pagkakaulo ay nagdudulot sa kanya ng matinding pagkawasak. Pangalawa, ang Lear Tribulation at ang Wait Arapat H's Soremsia ay nagdulot ng hindi inaasahang pagkakataon. Sa teorya, sinuman sa Greater Realms ay maaaring ang Reincarnation Soremsia ng Wait Arapat. Sa teorya, sinuman sa Greater Realms ay maaaring ang Reincarnation Soremsia ng Wait Arapat. Nang walang mga pahiwatig o bakas na susundan, walang sinuman ang maaaring maalis sa hinala. Kaya naman, kinailangan ni James na suriin at imbestigahan isa-isa ang kanyang mga pinagkakatiwalaang kaibigan upang maiwasang makagawa ng hindi na maibabalik na pagkakamali. Pangatlo, siya na ngayon ang pinuno ng Health Realm at may kapangyarihang gawing Diyos ang iba pang nilalang. Kaya naman, mayroon siyang responsibilidad na protektahan ang Greater Realms. Madaling magtalaga ng mga Diyos batay sa mga personal na kagustuhan. Pagkatapos ng lahat, ang tagumpay ng isang tao ay madalas na humahantong sa tagumpay ng mga nakapaligid sa kanila. Gayunpaman, ito ay labag sa Taoism. Si James ay sumunod at naging hindi patas at irresponsible sa Health Realm. Ginagawa siyang walang pinagkaiba sa Wait Arapat na hinamak niya. Kaya, nais niyang subukan ang mga potensyal na Diyos batay sa kanilang moral na katangian. Para sa kanya, ito ang tama at makatarungang paraan upang sumunod sa kanyang Taoismo. Habang nasa isip ang 3 puntong ito, kinailangan ni James na maging maingat sa kanyang mga desisyon, pangunahin na dahil sa kanyang posisyon. Kabanata 7542. Kailangan niyang maging responsable para sa Health Realm, kaya hindi siya maaaring umasa sa pagtitiwala ng mag-isa. Kailangan din niyang subukan ang kanyang mga kaibigan. Matapos pakinggan ang taos-pusong paliwanag ni James,
sabay na itinaas ng celestial at earthly sages ang kanilang mga ulo at huminga ng malalim. Maingat na sinabi ng celestial sage, siya ay isang mahusay na pinuno na hindi nagtatatag ng awtoridad sa pamamagitan ng kapangyarihan ngunit sa pamamagitan ng karunungan at pananaw. Higit pa rito, hindi siya nang aapi ng may puwersa at humahatol sa kabutihan sa pamamagitan ng mga aksyon ng isang tao. Marahil ito ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan mo at ng Wait Arapath at kung bakit sinasamba ka ng mga nabubuhay na nilalang sa Health Realm. Emosyonal na idinagdag ng Earthly Sage, sumasang-ayon ako. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo ngunit pipiliin mo pa ring mamuno ng may kabutihan. Iyan nga ang tamang Taoismo. Ang Celestial at Earthly Sage ay lumapit kay James, iniunat ang kanilang mga kamay upang tulungan siyang tumayo. Magiliw na tinapik ng Celestial Sage ang kamay ni James at sinabing, bagaman mataas ang katayuan mo, ganoon pa rin ang paggalang mo sa amin. Sigurado akong pakikitunguhan mo ang Greater Realms ng may kabaitan. Hindi ka namin napagkamalan sa iyong orihinal na intensyon. Nahihiyang sinabi ng Earthly Sage, ngayon lang ako nakaramdam ng kaunting pagkahilo, ngunit pagkatapos marinig ang iyong paliwanag, kami ay makitid ang isip. Dapat naming ikahiya ang aming sarili. Nagmamadaling umiling si James. Natatakot akong ma-disappoint kayong dalawa sa akin. Kaya ako. Tumawa ang Heavenly Sage, matuwid at patas. Kung nagdaramdam kami ng sama ng loob sa iyo, kami ang mabibigo sa iyo. Tumango ang Earthly Sage bilang pagsang-ayon na may ngiti. Nang makita ang kanilang mga saloobin, sa wakas ay nakahinga si James. Ang pinakamakabuluhang pagkakaiba sa pagitan niya, ang Wait Arapath, at iba pang outside beings ay ang pagpapahalaga niya sa mga relasyon at hindi gaanong nagmamalasakit sa kapangyarihan at katayuan. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagpalitan ng tingin ang Celestial Sage at Earthly Sage. Umatras sila ng mga hakbang, pinitik ang mga manggas, at lumuhod kay James. Handa kami sa utos mo, Supreme Path. Mabilis silang tinulungan ni James na makatayo. Tama na ang tinahak ninyong dalawa, at hindi na nararapat na manatili kayo sa Greater Realms. At saka, kailangan agad ni Zymergy ang mga banal na Diyos. Sana ay hindi kayo tumanggi. Nagkatinginan ang Celestial at Earthly Sages. Ang Earthly Sage ay nagtanong, kung gayon, paano naman si Skay? Bumantong hininga ang Heavenly Sage. Mayroon kaming hindi masisira na bono kay Skay at isang malakas na koneksyon kay Yegor at Herodias. Bukod dito, ang impostor ay nagdudulot ng kaguluhan sa noon et Greater Realms habang patuloy mong sinusuri ito at hinahanap ang Soremsia ng Wait Arapath. Kasabay nito, kailangan mo pa ring mag-ingat laban sa mga may masamang intensyon na nagsisikap na magdulot ng higit pang gulo. Natatakot ako. L.N.E. Ngumiti si James at sinabing, napag-isipan na namin ang mga ito. May kinakailangan para kayong dalawa ay maging mga bathala. Kailangang makatwirang mawala kayo sa Skay upang maiwasang ma-alerto ang kaaway at makaakit ng labis na atensyon. Ang Celestial at Earthly Sages ay natigilan sa kanyang mga salita. Biglang humakbang si Thea na nakangiti at sinabing, mayroon akong plano na kayang pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Gayunpaman, kakailanganin ninyong dalawa na gumawa ng kaunting sakripisyo. Lumingon sa kanya ang 2 pantas at si James. Sina Yaretzi, Yusef, at Yani ay nagtipon din sa paligid nila. Sinuri ni Thea ang mga taong naroroon, pagkatapos ay sinabing, pinakamalaya nilang dalawa ang kanilang pagkamatay at itinuon ang sisi sa Wait Arapath. Natigilan ang lahat sa sinabi niya. Kabanata 7543. Paki-elaborate, tanong ng Celestial Sage, nakasimangot. Sa ilalim ng tingin ng lahat, sinimulan ni Thea na ibalangkas ang kanyang plano. Bagaman ang mga Celestial at Earthly Sages ay karaniwang nananatili sa loob ng teritoryo ni Skay, ang kanilang prestihiyo sa Greater Realms ay higit na hihigit sa iba pang Grand Patriarchs. Kahit na sina Yegor at Herodias ay maaaring hindi makaabot. Sa katunayan, narinig ko rin ang kanilang mga gawa sa Greater Realms. Ang kanilang mga birtud at katwiran ay nararapat na nakakuha sa kanila ng kanilang mga titulo, tumango si Yaretzi. Ngumiti si Thea sa lahat. Eksakto.
Ano ang magiging reaksyon ng mga nilalang ng Greater Realms kung sila ay papatayin ng Wait Arapat H's reincarnation Sorimsia sa Skay? Nagulat ang lahat nang mapagtanto nila ang kanyang intensyon. Ang celestial at earthly sages ay lubos na iginagalang sa Greater Realms. Kung malaman ng mga nilalang doon na pinatay sila ni Wait Arapath, magagalit sila. Masisira rin ito ang reputasyon ng Wait Arapath at magdududa sa katangian nito. Sa hinaharap, makukuha ni James ang suporta ng Greater Realms laban sa Wait Arapath sa panahon ng Lear Tribulation. Dahil ang mga alipors ng Wait Arapath ay gumamit ng isang tao upang gayahin si James para magpakalat ng kaguluhan sa Greater Realms at ibalik ang reputasyon ng Wait Arapath sa pamamagitan ng mga kasinungalingan, maaari rin silang gumawa ng mga pukana upang sirain ang pangalan nito at makuha ang suporta ng mga buhay na nilalang. Ang impersonator, na naniniwalang kinokontrol niya ang Jade Mora Empire, ay hindi na makakatulong ng malaki sa Wait Arapath. Bukod dito, pinahintulutan ng diskarteng ito ang celestial at earthly sages na makatwirang mawala sa Skay at sa Greater Realms. Ang mungkahi ni Thea ay may potensyal na pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, biglang ngumiti si Yaretzi at sinabing, ito ay isang tusong plano, ngunit napaka-epektibo. Natawa si Yusef, I told you matalino ang Yin Governor. Natigilan ang celestial at earthly sages sa revelasyon at gulat na napatitig kay Thea. Greetings, celestial sages. Ako ito, ang Dark Heavenly Path, one half of the Yin Governor. Thea revealed her identity. Agad na humakbang ang mga celestial sage at gumanti ng pagbati. Hinangaan nila ang gobernador ng Yin, na hindi sumuko sa kabila ng kanyang mga pakikibaka. Sa wakas ay nakilala nila siya, gamaan ang pakiramdam nila. Ito ay isang matalinong plano, ngunit paano ang Supreme Path ay yumuko sa gayong mapanlinlang na pamamaraan? Sumingit si Yanni, kakaiba ang kanyang tono. Pinandilatan siya ni Thea at sinabing, so, you're calling me insidious. Natawa si Yanni, oh, I wouldn't dare. Gayunpaman, kapag nalaman ito ng publiko, maaapektuhan ang reputasyon ni James. Hindi siya ang gagawa. Anyway. So paano siya maaapektuhan? Hindi ba ikaw ang kanyang amo? Bakit hindi mo siya tulungan dito? Namilog ang mga mata ni Thea na halatang inis. Natigilan si Yanni sa sinabi niya. Sa sandaling iyon, lumingon si James sa Celestial Sages at nagtanong, ano sa tingin ninyo ang proposal ni Thea? Ngumuso ang Earthly Sage, kailangan mo. Upang labanan ang kasamaan sa kasamaan. Hindi na kailangan. Upang magpakita ng kabaitan sa hinihintay. Plano. Daan. Lubos akong sumasang-ayon sa Kabanata 7544. Matigas na sinabi ng Celestial Sage, para sa kapakanan ng Greater Realms at Health Realms, kailangan nating gumawa ng mga kinakailangang hakbang. Sumusunod tayo sa Taoism ng Supreme Path at hindi sumusunod sa Taoism ng Wait Arapath, na binabaliwala ang lahat ng iba pang nilalang. Hindi na kailangang magpakita sa kanya ng anumang kabutihan. Tahimik na nakikinig si James sa kanilang mga opinyon. Bago pa man siya makasagot ay sumibol na sa galit si Yanni. Kayong dalawa ay kilala sa inyong katwiran at sumunod sa Taoismo ng Supreme Path. Talagang handa ka bang magkaroon ng masamang reputasyon sa paggawa nito? Ang Celestial Sage ay nanunuya, para sa Greater Realms, handa kaming magtaya ng aming buhay. Walang halaga ang aming reputasyon. Ang Earthly Sage ay tumingin kay Yanni at mariing sinabi, gusto niyang lipulin ang mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms. Kailangan muna natin siyang puksain. I find it perfectly reasonable. Ibinuka ni Yanni ang kanyang mga labi, handang sumagot. Gayunpaman, itinaas ni James ang kanyang kamay, pinatahimik siya. Nilingon ni James si Thea at tinanong, paano mo planong makamit ito? Nagpout si Thea kay Yanni at sinabing, dahil hindi siya sumasang-ayon, sa palagay ko ay dapat nating hayaan siyang gawin ito. Mas malapit siya sa Wait Arapath, na gagawin itong mas makatotohanan. Namutla ang mukha ni Yanni. Teka, ano? Ano ang kaugnayan ko sa Wait Arapath? Kung ako ang kakampi niya, bakit ko ipaglalaban ang mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms? Hindi sana ako pumunta sa 49th Heaven at nakulong dahil doon. Mahaba.
Napatawa si James sa pagkataranta ni Yanni. Gayunpaman, ikinaway ni Thea ang kanyang kamay at nag-teleport palayo sa kanya. Anuman ang kanyang pagpayag, determinado siya na siya ang mamahala sa operasyon. Ang Celestial Sage ay tumingin kay James at nagtanong, Supreme Path, hindi mo ba nakikitang kakaiba ang kanyang pag-uugali? The Earthly Sage gravely added, I also find him odd. Sa natatandaan ko, halos hindi sinasali ni Yanni ang kanyang sarili sa labas ng mundo. Parang hindi magkatugma ang personalidad niya. Sumingit si Yaretzi, tiyak na may mali sa kanya. Mula nang bumalik ako mula sa Zymerge, palihim ko siyang pinagmamasdan. Nagsalubong ang mga kilay ni Yusef. Yanni, wala akong napansing kakaiba. Siya ba ang Soremsia ng Wait Arapath? Tahimik na lumingon si James, nakatingin sa labas ng bulwagan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng Celestial Sage, nakarinig ako ng isang alamat, Supreme Path. Gayunpaman, hindi ko alam ang pagiging maaasahan nito. Nakatalikod pa rin sa kanila, tinanong ni James, ano yun? Ang Celestial Sage ay same time na sinasabi na ang Wait Arapath ay inabandona ang 49 na Taoism at lumikha ng Historical Taoism. Ang kanyang unang historical being ay nagkaroon ng 3 anyo. Matapos maabot ang pagiging perpekto sa kanyang historical Taoism, ito ay nagmula sa isang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Anyo. Ito ay speculated na ang unang historical nilalang ay 3 entity sa isa. Biglang tumalikod si James, bakas ang gulat sa kanyang gwapong mukha. Dagdag pa ng Earthly Sage, narinig ko na rin itong binanggit ni Turta noon. Ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ay hindi kasama sa 49 na Taoismo. Ayon sa kanya, ang Wait Arapath ay hindi lamang lumikha ng kanyang sariling historical Taoism, ngunit ito nabuo sa 3. Mas maraming Taoism, nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Napabuntong hininga si James sa sinabi nila. Ang kanilang impormasyon ay ganap na nakahanay sa kanyang natanggap. Maaaring nahati din ang Soremsia ng Wait Arapath sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na mga anyo. Kabanata 7545. Napaisip si Yaretzi, ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Kaya, ayon sa ideyang ito, gamit ang ilog ng oras at espasyo, maaaring magtago ang isang tao ng walang bakas o anyo. Ang konsepto ba ay umaabot din sa Soremsia ng Wait Arapath? Sinama ng tingin ni Yusef si James. So, sinasabi mo na ang Soremsia ng Wait Arapath ay nahahati sa 3 bahagi. Ang dating anyo nito ay nakatago sa loob ng ilog ng panahon, ang kasalukuyang anyo nito ay nasa Zymerge. Ngunit nasaan ang magiging anyo nito? Nagpalitan ng tingin ang mga Celestial Sages at saka tumutok kay James. Ikinulong ni James ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, tahimik na nag-iisip. Ang pagsusuri ni Yaretzi at Yusef ay nagbukas ng isang misteryo para sa kanya. Sa pinakamatagal na panahon, lagi niyang iniisip kung bakit ang isang historical na katulad niya, na may mortal na katawan, ay maaaring malampasan ang mga nilalang na Alcide at mga Diyos ni Xyloria. Tinanong niya kung paano niya linangin ang Zender rank at bumuo ng pangalawang pangunahing sarili. Sa sandaling iyon, isang posibilidad ang sumalubong sa kanya. Ang Wait Arapath ay lumikha ng mga makasaysayang nilalang upang iwasan ang mga hadlang ng 49 na Taoismo ng 9 Kairos Gods of Nothingness at upang matiyak ang kaligtasan ng Reincarnation Soremsia. Gayunpaman, ang malaking pagsisikap na nakatuon sa paglikha ng unang historical being ay nagresulta sa lahat ng kasunod na historical beings na may higit na potensyal kaysa sa Alcide beings. Ang mga makasaysayang nilalang ay nagpakita ng mas malakas na emosyon at pagnanasa, higit na mahusay na mga kasanayan sa pag-unawa, karunungan, at imahinasyon. Ang kanilang pinakamalaking potensyal ay nagpapahintulot sa kanila na linangin ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na mga anyo. Kahit gaano pa kalakas ang mga nilalang ni Alcide, isang anyo lang ang kanilang kayang taglayin. Samantala, ang mga makasaysayang nilalang na nakakatugon sa lahat ng mga kondisyon ay maaaring magkaroon ng 3 anyo. Si James, na nag-cultivate sa Zender rank at nakakuha ng pangalawang pangunahing sarili, ay hindi na magagapi sa Health realm.
Kung linangin niya ang ikatlong pangunahing sarili, ang kanyang lakas ay hihigit sa lahat ng mga powerhouse at Diyos. Dahan-daang sinimulan ni James na pagsama-samahin ang puzzle. Nakamit niya ang Zender rank matapos ma-inspire ng Radiant Titan form, na itinuro sa kanya ni Yanni sa Gate of Mystery. Pinahusay niya ang pamamaraan sa kanyang pakikipaglaban sa Xanthakos, pinalitan ito sa Zender rank. Sa asensya, ang Radiant Titan form at Zender rank ay nagbahagi ng parehong pinagmulan. Iniisip niya kung si Yanni ay naging inspirasyon din ng isang bagay na mas malaki upang lumikha ng Radiant Titan form, na nagpapahintulot sa kanya na magkaroon ng dalawang pangunahing sarili. Nagbangon ito ng dalawang mahalagang tanong: paano nalaman ni Yanni ang potensyal na ito? Natuklasan ba niya ito sa kanyang sarili? Pagkatapos ng lahat, walang malilikha sa pamamagitan ng biglaang pagliliwanag. Si Yanni ay kinilala bilang ang nagpasimula ng Marcy Ice Combat form. Gayunpaman, ito ay umiral sa madilim na mundo bago pa man si Yanni, na nagpino at nagtaas nito. Lalong lumalim ang iniisip ni James. Iniisip niya kung si Yanni ay isa sa reincarnated Sorumsia ng Wait Ara Path at kung anong anyo siya. Kung hindi, ang mga pakikipagsapalaran ni Yanni ay malamang na nagdala sa kanya sa pakikipag-ugnayan sa isang taong may kaalaman tungkol sa tatlong anyo. Pamilyar din si Thea sa konsepto ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na mga anyo. Itinuro niya ito sa kanya noong nakaraan upang iligtas siya noong nilikha niya ang kanyang porma sayon. Bagamat nawala ang kanyang nakaraan at hinaharap na anyo sa labanan laban kay Zael, nanatiling matangkad ang alaala ng kanilang kapangyarihan. Noon, hindi pa nahahati si Thea sa dalawang bahagi at taglay pa rin niya ang kanyang kumpletong memorya bilang Yin. Gobernador kaya, ito ay makatwiran. Para malaman niya ang tungkol sa tatlong anyo. Pagkatapos ng lahat, inatasan siya ni Fron na hanapin ang Reincarnation Sorumsia ng Wait Ara Path at lutisin ang Kabanata 7546. Sa mga lohikal na pagpapalagay na ito, halos sigurado si James na ang Reincarnation Sorumsia ng Wait Ara Path ay may nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na mga anyo. Ang sumunod nilang gawain ay ang aklasan ang tunay na pagkatao ni Yanni at alamin kung isa siya sa kanila. Kung mapatunayang hindi si Yanni, mahalaga pa rin na pilitin siyang ibunyag ang kanyang mga sikreto para makakuha ng karagdagang impormasyon. Sumandal si James sa paniniwalang hindi si Yanni ang Reincarnation Sorumsia ng Wait Ara Path. Ang kahalili, na ang kanyang guro ay maaaring maging isang kaaway, ay isang katotohanang napakahirap harapin. Marahil ay magiging mahalaga ang plano ni Thea na direktang masangkot si Yanni. Gayunpaman, ang kasalukuyang lakas ni Yanni ay napakabigat na kaya niyang patayin ng walang kahirap-hirap ang Celestial Sages. Upang kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan, kailangang pahusayin ni James ang kapangyarihan ng Celestial Sages, na nagbibigay daan sa kanila na epektibong hamanin siya. Lumingon si James sa Celestial Sages at nagtanong, sigurado ka bang itutuloy ang mungkahi ni Thea? Nagpalitan ng tingin ang mga Celestial Sage bago tumango ng mariin. Kung ganoon, maglagay tayo ng isang nakakumbinsi na palabas, sabi ni James. Sa pamamagitan ng isang kumpas ng kanyang kamay, dalawang agos ng pinagmumulan ng landas ang lumundag patungo sa Celestial Sages, na binalot sila. Gulat na gulat, hindi sila nakapag-react bago sila iginuhit ng napakalaking puwersa sa kawalan. Bagamat hindi itinalaga si Yanni bilang isang Diyos, ginamit niya ang lakas na katumbas ng mas mahihinang Path Emperors. Sa makatuwid, kinailangan ni James na palakasin ang kanilang kapangyarihan upang tumugma sa mga Path Emperors upang matiyak ang isang balanseng pagsubok sa mga kakayahan at pagkakakilanlan ni Yanni. Sabik na nanunood sina Yaretzi at Yusef, alam nila ang higit na kahalagahan sa likod ng mga aksyon ni James. Ang mga Celestial Sage ay lumipad sa kalangitan, ang kanilang lakas ay kitang-kitang tumataas habang ang kanilang mga ginintoang katawan ay sumailalim sa isang matinding pagbabago. Habang ibinuhos ni James ang pinagmumula ng landas sa kanilang mga katawan, ang kanilang kapangyarihan ay sumikat. Sa isang maikling panahon, nagawa ni James ang hindi kayang gawin ng ibang Diyos. Gumawa siya ng dalawang super powerhouse na may lakas na katumbas ng Path Emperors, isang tagumpay na posible lamang dahil siya ang router ng Health Realm na nakakaunawa sa 49 Taoisms.
Pagkaraan ng ilang sandali, naglabas ng nakasisilaw na mga ilaw ang Celestial Sages. Dahan-dahan silang bumaba sa bulwagan, sabik na magsalita. Gayunpaman, ikinaway ni James ang kanyang kamay, na hamarang sa kanila. Huwag kang magsalita o magtanong ng anuman. Kapag inatake ka, lumaban ka ng buong lakas hanggang sa huli. I will make proper arrangement, bili ni James. Bagamat naguguluhan, tumango ang mga banal na Celestial, hindi natitinag ang kanilang tiwala kay James. Sa sandaling iyon, nagtanong si Yaretzi, ano ang susunod nating gagawin? Kumunot ang noo ni James at sumagot, punta tayo sa headquarters ni Skye. Mahalaga ang lugar sa kaibigan ko, at hindi ko kayang masira ito. Mag-ingat ka. Naunawaan ang kahalagahan ng kanyang mga salita, tumango si Yaretzi. Sa kanilang kurso, nawala sila sa bulwagan ng palasyo. Kabanata 7547. Dahil sina Yegor at Herodias ng Skye ay nanirahan sa mga palapag na lupain ng Great Historial, ang young master na si Truett ay kinuha ang titulong Grand Steward of the Greater Realms Jade Moria Empire. Ang kanyang asawa, si Zitlali, ay naging Third War King, na nangangasiwa sa lahat ng mga gawain ng Skye. Gayunpaman, kasunod ng magulong digmaan, umatras si Zitlali sa mga pakikitungo ni Skye, na iniwan ang kapangyarihan sa paggawa ng desisyon sa Celestial Sages, na tumulong sa kanilang young master na si Jaime. Kabaligtaran sa kaguluhan na dumaan sa Greater Realms, ang punong tanggapan ng Skye ay mapayapa. Biglang, ang hangin ay napuno ng isang napakagandang himig ng flota, isang tunog na napakadyos na tila higit pa sa kalikasan mismo. Ang kaakit-akit na mga tala ay banihag ang lahat sa loob ng punong tanggapan, na nag-uudyok sa bawat nilalang na iyangat ang kanilang mga tingin upang hanapin ang pinagmulan. Ang musika ay kumalat at nagyelo ang lahat sa kinalalagyan, na nagdulot ng nakakatakot na katahimikan sa punong tanggapan. Sa tahimik na kawalan ng ulirat, isang malabo na figure ang sumilay sa kawalan sa labas, na nag-skim sa ulo ng mga nabighani na nilalang at nagmamadaling pumunta sa pangunahing bulwagan. Isang gintong liwanag ang kumislap, at si Yanni ay lumitaw sa engranding palasyo. Ang kanyang ekspresyon ay komplikado habang siya ay nakatayo sa harap ng Celestial Sages, na nakaupo na nakakros sa matahimik na pagmumuni-muni. Mabilis na lumipat ng pwesto ang mga Skye Guardian sa tabi nila, pinangangalagaan ang mga Celestial Sage sa likod nila. Nagsalubong ang kilay ni Yanni sa nakita. Nagtanong ang isa sa mga Skye Guardians, sino ka? How dare you trespass into Esk's territory? The other guardian echoed, presumptuous. Umalis ka agad. Gayunpaman, nanatiling walang pakialam si Yanni sa kanilang mga banta. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang itim at puting liwanag ang bumungad, na nagpaalis sa kanila. Ilang sandali pa, dahan-daang binuksan ng mga Celestial Sage ang kanilang mga mata. Malamig na tanong ni Yanni, kilala mo ba ako, Celestial Sages? Pagkatapos makipagpalitan ng tingin sa Earthly Sage, sinabi ng Celestial Sage, pumasok ka sa aming punong tanggapan sa pamamagitan lamang ng isang piraso ng musika. Siguradong isa kang makapangyarihan. Nagtanong ang Earthly Sage, pinadala ka ba ng taong nagpapanggap bilang Emperor Caden? Ngumuso si Yanni, sino siya para utusan ako? Ang Heavenly Sage ay pumikit at nagtanong, ikaw ba ay isang Path Emperor mula sa Zymerjay? Ang makalupang Sage ay same time na nagsabi, ang Waitara Path ay ang tanging naglalakas loob na kumilos ng may ganitong pagmamataas. Nang inig ang mga mata ng Celestial Sages. Ikaw ba ang Waitara Path? Ang Earthly Sage ay nagsabi, ang Waitara Path ay matagal nang nawala. Siya ay dapat ang reincarnation Soremsia. Inilagay ni Yanni ang isang kamay sa likod niya. Pabalik at tumawa. Mukhang ang Earthly Sage ang mas matalino. Dahil nakilala mo ako, dapat alam mo kung para saan ako nandito. Ang Celestial Sage ay nagtanong, ano ang gusto mo? Narinig ko ang mga anak ni James na sina Noel at Zane, ay naging mga alagad mo. Gusto ko silang makilala. Agad na itinaas ng mga Celestial Sage ang kanilang mga bantay. Siniguro ni Yanni sa kanila, hindi ko kayo sasaktan dalawa. Kung ibibigay ninyo sila, maaari kong italaga kayong dalawa bilang mga Diyos. Nagpalitan ang Celestial Sages. Hindi makapaniwalang tingin bago sumambulat. Sa pagtawa,
Nang makita ang kanilang reaksyon, dahan-daang kinuyam ni Yani ang kanyang kamao. Hitsura before it. Sinabi ng Celestial Sage, hindi mahalaga kung sino ka. Sa tingin mo ba ipagkanulo namin ang aming mga alagad? Nagdilim ang mukha ni Yani, at saka siya tumango. Kabanata 7548. Forget it. Ang pagpatay sa inyong dalawa ay magdadala sa akin kay James, deklara ni Yani, na ikanaway ang kanyang kamay. Isang nakakatakot na purple gold na liwanag ang bumungad, direktang bumubulusok sa Celestial Sages. Boom! Sa isang nakakabinging pagsabog, ang Celestial Sages ay sumabog sa hangin. Ang mga una na kanilang pinagpapahingahan kanina ay naging abo, at ang bulwagan ay nanginig ng husto. Sa isang kisap mata, naglunsad sila ng matinding pag-atake kay Yani mula sa dalawang direksyon ng walang pag-aalinlangan. Ang kanilang pinagsama-samang lakas ngayon ay nalampasan maging sina Yegor at Herodias. Binigyan sila ni James ng tulong, binigyan sila ng kapangyarihang katumbas ng isang Path Emperor. Binomba ng Celestial Sages si Yani ng walang humpay na pagsalakay ng daan-daang libong galaw, na nagpilit sa kanya sa patuloy na pag-atres. Nagulat si Yani sa kanilang bangis. Di ba dapat may show tayo? Kung tutuusin sa tindi ng kanilang pag-atake, mukhang seryoso sila. Hindi ito ang kanilang orihinal na lakas o paglilinang. Tiyak na nakatanggap sila ng malaking tulong. Gusto ba ni James na gawin ko ang lahat at patayin sila? Habang tumatakbo ang pag-iisip ni Yani, ang Celestial Sages ay umabant, na nagpakawala ng 4 na Phantom Palm sa kanya. Mabilis na nakuha ang kanyang talino, sinalungat ni Yani ang kanilang pag-atake. Isang malakas na pagsabog ang naganap habang ang kanyang mga palad ay nagsalubong sa mga Phantom Palms, at ang malalakas na shockwaves ay umalangaw-ngaw sa paligid. Hindi makayanan ang puwersa, gumuho ang bulwagan. Ang Celestial Sages at Yani ay pumailanglang sa kalangitan, inilipat ang kanilang larangan ng digmaan. Samantala, nagtangkang tumakas ang mga Sky Guardians na nauna ng tumakas ngunit nabaon sa ilalim ng mga labi. Si Yani ay buong tapang na nakipaglaban sa mga Celestial Sages sa walang laman sa itaas ng punong tanggapan ng Sky. Matindi at pantay ang laban. Ang Heavenly Sage ay umatake kasama Inner habang pinapanatili ng Earthly Sage si Yani sa malapit na labanan. Sa kabila ng pagiging dalubhasa sa malapit na labanan, si Yani ay nasa ilalim ng matinding presyon. Alam nilang ang labanan ay hindi na isang gawa lamang. Ang kalalabasan nito ay magiging kritikal. The Celestial Sages are stronger than before. Otherwise, they would be struggling to with Yani's attacks, Thea murmured, then turned to James. Ginawa mo ba ito? Oo, pag-amin ni James. Kumunot ang noo ni Thea. Bakit? Kung magpapatuloy ang labanan, maaapektuhan ang mga inosenteng buhay sa Sky. Gusto mo bang makitang nawasak ang tahanan ng kaibigan mo? Kalmadong sagot ni James, kaya ko. Ibalik ang lugar at buhayin ang mga namamatay sa pag-snap ng aking mga daliri. Ipapakita ng labanang ito ang tunay na pagkatao ni Yani. Ang kaligtasan ng Greater Realms at Health Realm ay nakataya. Kinailangan kong gawin ang hakbang na ito para maiwasan ang Lear Tribulation. Gulat na napatingin si Thea kay James, saka lumingon kay Yaretzi at Yusef. Alam ba ninyong dalawa ang tungkol dito? Nagpalitan ng tingin sina Yaretzi at Yusef at inosenteng nagkibit balikat. Tanong ni Thea, paano kung mamatay si Yani sa labanan? Kung napagtanto niyang sinusubukan mo siya. Natigilan siya, napagtantong nagbago na ang kanyang asawa. Siya ay hindi lamang isang natatanging powerhouse sa loob ng Health Realm. Siya ay ganap na may kontrol dito. Kabanata 7549. Hinarap ni Yani ang isang napakatinding labanan laban sa dalawang kakilakilabot na kalaban sa kawalan. Gamit ang kanyang pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban at ang mailap na Terrace Astride Step, mabilis niyang naiwasan ang kanilang malalakas na strike, na naglulunsad ng mga maindayog na counterattack sa tuwing may pagkakataon. Sa kabila ng kawalan, pinanatili ni Yani ang kanyang kalmado, mahusay na binabalanse ang opensa at depensa. Ang Celestial Sages, na ngayon ay itinaas sa lakas ng Path Emperors ni James, ay nagpakita ng isang nakakatakot na hamon.
Alam ni Yanni na kakailanganin niyang ipamalas ang kanyang buong kapangyarihan para ibalik ang alon o angkinan ang tagumpay. Lingid sa kanyang kaalaman, iyon pala ang gusto ni James. Nais niyang talunin sila ni Yanni sa publiko, na pinilit na ipakita ang kanyang tunay na lakas. Pagkatapos ng lahat, ang isang maling hakbang sa naturang labanan na may mataas na stakes ay maaaring humantong sa mga mapaminsalang kahihinatnan. Maging si Thea, sa kanyang halos perpektong homegrown body, ay hindi maintindihan ang intensyon ni James. Tumingin si Yaretze kay James at sinabing, "True at papunta na ang impersonator mo at ang War Kings." Naramdaman ang pangangailangan ng madaliang pagkilos, nagkomento si Yusef, kailangan ni Yanni na tapusin ito ng mabilis, o maaaring mawalan ng kontrol ang sitwasyon. Taliwas. 1/3. Sa kanilang pagkabalisa, mahinahong pinanood ni James ang laban. Pinagmasdan siya ni Thea, ang maganda nitong mukha ay nakaukit sa pagiging komplikado. Ang kanyang asawa ay hindi kailanman naging malupit, lalo na sa kanyang mga kaibigan. Hindi niya maintindihan ang motibo sa likod ng kanyang mga aksyon. Nang makita ang pagwawalang bahala ni James, sinabi ni Yusef, "Tutulungan ko siya. Hayaan silang ituring nila akong isang sugo para sa soremsiya ng Wait Arapath." Sa kasamaang palad, itinaas ni James ang kanyang kamay at ini-teleport siya sa ibang espasyo bago siya kumilos. Natigilan sina Yaretze at Thea sa eksena. Biglang, isang pamilyar na nagninangas na pulang sword light ang pumutok mula sa punong tanggapan ni Skye at tumakbo patungo kay Yanni. Pinalihis ni Yanni ang sword light. Gamit ang kanyang palad, na nagdulot ng dumadagandong na dagandong ang sword light ay bumagsak sa kawalan at naging Jaime. Sa sandaling lumitaw siya, tumalsik siya ng isang bibig ng dugo. Nagulat si Yanni, ang Celestial Sages, Thea, at ang iba pang nanunood. Nagtaka si Yaretze, bakit hindi siya apektado ng aking kapangyarihan? Sumagot si Thea, siya ay ipinanganak sa Great Historial Land at isang homegrown child. Kaya, hindi siya maaaring paghigpitan. Napahinto siya at lumingon kay James. Ito. Napapikit si James at sinabing, "Perpekto." Ang kanyang pagkakakilanlan ay nagbibigay katwiran sa labanang ito. Titig na titig sina Yaretze at Thea kay James na para bang isa siyang demonyo, hindi makapaniwala sa pagiging kalasnas niya. Sa kabilang banda, tila nakatanggap ng utos si Yanni at binago ang target sa sugatang si Jaime. Mabilis siyang hinarang ng Celestial Sage, na humantong sa isa pang matinding paghaharap. Ang kanilang mga enerhiya ay kumikislap, at ang mga itim at puting ilaw ay kumikislap sa kalangitan. Itinapon ng mga kumakalat na forest si Jaime. Hindi siya dapat masaktan. Sinubukan ni Thea na makialam, ngunit hinawakan siya ni James. Kabanata 7550. Umungol si Thea, "Walang awa ka James. Anak ng matalik mong kaibigan yan. Hindi ka ba natatakot na talikuran ka niya?" Napabuntong hininga si James. "Ginagawa ko ito para hindi niya ako talikuran sa hinaharap." Tinitigan ni Thea si James, ramdam na ramdam niya ang galit niya, pero nagsimulang bumukas sa mga mata niya ang realization. Sa kawalan, ang Celestial Sages at Yanni ay halos lahat ay nilamon ng itim at puting mga ilaw. Nagsagupaan ang kanilang supernatural power sa isang nakamamatay na sayaw. Ang Celestial Sages ay nagpakawala ng isang pagsalakay ng sword lights, phantom bombs, kamao, at hindi mabilang na mga sandata, na nagtulak kay Yanni sa kanyang limitasyon. Gayunpaman, hindi napigilan ni Yanni. Ang kanyang Radiant Titan form ay kumikinang habang nakikipaglaban siya sa Celestial Sages sa malapitang labanan. Nagpalitan sila ng milyon-milyong galaw sa mga sandali lamang. Nayanig ang punong tanggapan ng Skye sa lakas ng kanilang tunggalian. Ang mga instruktor ay gumuho, at ang nakakulong na mga nilalang na Skye sa ibaba ay nahuli sa sakuna. Ang mga may mahinang cultivation ay sumabog sa lugar, habang ang mga may mas malaking cultivation ay halos hindi nakatiis ng ilang alon bago ang kanilang mga ginintoang katawan ay nabasag, naglaho sa kawalan. Ang soul energy balls na naiwan ng mga patay na nakakalat sa shockwaves. Nagpupumigla si Yaretze habang sinusubukang kolektahin ang mga ito. Nang makita ang malagim na sitwasyon, sumama si Thea sa kanya upang kolektahin ang kanilang soul energy ball sa kabila ng kanyang galit.
Nakatayo si James na hindi kumikibo, matatag ang kanyang pasya. Ang labanang ito ay kailangang magpatuloy hanggang sa matukoy ang isang nagwagi, anuman ang halaga kahit na nangangahulugan ito ng pagkawasak ng punong tanggapan ng Skay. Boom! Ang isa sa mga pangunahing pagkatao ni Yanni ay napatalsik ng pinagsamang pag-atake ng Celestial Sage. Matapos magpakatatag ay tumalsik siya ng dugo. Sa gulo ng buhok, nag-aapoy sa bangis ang kanyang mga mata. How dare you hurt me? Go to hell! Ibinuka ni Yanni ang kanyang mga braso, summoning Ellet. Ang kanyang kabilang katawan ay nakatalikod mula sa itim at puting liwanag. Ang kanyang katawan ay sumabog na may itim na ilaw at agad na nag-transform sa isang napakalaking itim na dragon. Sa isang dagandong, binuksan niya ang nakanganganyang mo sa Celestial Sage. Ang isang malawak na daloy ng itim na enerhiya ay bumulwak at bumalot sa mga Celestial Sages, na nagkulong sa kanila sa loob. Haha! Kayo ay walang iba kundi mga langgam. Dahil gusto ninyong dalawa ang mamatay, pagbibigyan ko ang hiling ninyo. Ang tawa ni Yanni ay nagmula sa itim na dragon habang ito ay nakapulupot at namimilipit sa kawalan, ang nakakatakot na katawan nito ay bumabalot sa mga Celestial Sages. Sina Truett, Zitlali, at ang impersonator ni James, nakara-rating lang, ay nakasaksi sa tanawin. Sa galit, hinampas ni Truett ang Tertigrand formation gamit ang kanyang palad. Sa gulat niya, ang pormasyong dati niyang nabubuksan ay madaling sumibol sa kanyang atake, na nagpatamba sa kanya. Hindi. Celestial Sages. Sigaw ni Zitlali nang makita niya ang pangit na tingin ng Celestial Sages habang pilit silang kumawala. Ang impostor at ang mga War King sa likod niya ay parehas na natigilan sa nakita. Sa sandaling iyon, hinawakan ng Celestial Sages ang mga kamay ng isa't isa. Nagpalitan sila ng nakakaalam na tingin at pilit na napaupo. Sa gitna ng kanilang pagdurusa, ang mga banal, magkahawak kamay, nagpalitan ng tingin sa isa't isa. Pangunawa, at nakaupong nakakrus sa kabila ng kanilang sakit. Ang nakakasilaw na itim at puting mga ilaw ay lumitaw mula sa kanilang mga katawan, nagsanib sa isang napakalaking umiikot na bilog. Kabanata 7551. Mula sa kawalan ay umusbong ang enerhiya, at mula sa enerhiyang ito, ipinanganak ang universo. Ang maputik na bahagi ay nagiging lupa, habang ang malinaw na bahagi ay nagiging langit. Ang langit ay nagpoprotekta sa lahat ng nabubuhay na nilalang, at ang lupa ay nag-aalaga sa lahat ng bagay. Ang balanse ng yin at nakakamit niyang ang der nature. Habang ang mga malalalim na salitang ito ay umalangaw-ngaw sa kawalan, ang napakalaking itim at puting bilog na nabuo ng pagsasanib ng mga Celestial Sages ay nagsimulang umikot, na naglalabas ng halo ng makulay na apoy. Malinaw na pinili nila ang pagsusunog sa sarili dahil sa kawalan ng pag-asa. Ang eksena ay lubos na nagpakilos kina Yaretzi at Thea, na nakipagsapalaran sa kawalan ng kakayahan upang mangolekta ng soul energy balls. Sa labas ng Tertigrand formation, sina Truett at Zitlali ay naghihirap, nadudurog ang kanilang mga puso sa nakita. Ang mga hari ng digmaan na sumusunod sa huwad na James ay kumuulo sa galit, sabik na basagin ang porma sayon upang labanan ang kaaway. Maging ang huwad na si James ay nabigla ng hindi masabi, nanlalaki ang mga mata sa takot. Walang nakaakala na ang mga Celestial Sage ay mananatiling determinado at mapagpasyahan sa kanilang pinakamadilim na oras. Samantala, si James ang pinaka-busy sa eksena. Alam niyang ang nalalapit na pagkamatay ng dalawang Celestial Sages ay magpapakawala ng isang malaking kaganapan sa mababang antas ng mga mundo ng Greater Realms. Dahil iyon ang plano niya, kailangan niyang linawin ito. Sa kanilang pagkamatay, wala siyang ibang hahalili sa kanila. Kaya, ginamit niya ang Supreme Path Source at ang Nothingness Neon Pen upang palitan ang mga apektadong nilalang ng kanilang mga katapat mula sa isang paralel na universo. Gamit ang Supreme Path Source, lumikha siya ng isang virtual na mundo upang pansamantalang mapanatili ang kanilang mga kaluluwa at tulungan silang makaligtas sa sakuna. Naturally, ang kanilang mga katapat ay hindi perpektong mga kopya, at may mga bahagyang pagkakaiba. Gayunpaman, sa gayong kakilakilabot na mga sandali, ang prioridad ay ang pagtiyak na ang mga inosenteng buhay ay maliligtas at mabubuhay muli pagkatapos na maiwasan ang Lear Tribulation.
Sa gitna ng kaguluhan, nakarating sa kanya ang boses ng Celestial Sage. We've tried our best, Supreme Path. Magagawa lang namin ang huli mong gawain sa pamamagitan ng pagsira sa sarili. Ilang sandali pa, umalangaw-ngaw din sa kanyang isipan ang boses ng Earthly Sage. James, hayaan mo akong magsalita ng ganyan sa huling pagkakataon. Natatakot ako na ikaw lang ang matatawag kong Supreme Path mula ngayon. Tunay na isang pagpapala ang nakilala kita. Ang Celestial Sage at ako ay hindi ordinaryong entity, at mayroon kaming hindi mabilang na mas mahihinang nilalang sa likod namin na nangangailangan ng proteksyon. Ang Celestial Sage ay masyadong mapagmataas para magtanong, ngunit walang kahihiyan si Cam. Bago ako mamatay, gusto kong humiling. Pinutol siya ni James. Huwag kang mag-alala. Nakapag-ayos na ako. Tutal, TMA mortal and won't forget my roots, won't allow innocent lives to suffer because of the war between higher entity. Pagkatapos magsalita, ang napakalaking itim at puting bilog ay nagsimulang lumaki sa loob ng nagliliyab na apoy. Biglang kumulog ang tinig ng banal na langit sa buong Tertegran Formation. Wala kang pakialam sa ibang buhay. Nilalang o naniniwala sa sanhi at bunga. Kahit na makapangyarihan ka, kung magiging Supreme Path ka ulit, Waitara Path, tatanggihan ka pa rin ng Health Realm. Sumunod ang boses ng makalupang santo. Ikaw ay ang reincarnation Sorimsia ng Waitara Path at hinding-hindi na maaaring maging Supreme Path muli sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng napakaraming buhay. Kabanata 7552. Kahit na ang mga nilalang ng Greater Realms ay kulang sa cultivation strength, sila ay nagkakaisa at maaaring makabuo ng spiritual providence. Iyan ang walang kapantay na puwersa ng kalikasan na dudurog sa iyo. Ang itim at puting bilog ay sumabog sa loob ng apoy habang umaalingaw-ngaw ang mga salita ng Celestial Sage. Ang itim na dragon na kumubkob sa kanila ay umungal at mabilis na nilamon ng napakalakas na pagsabog. Lumawak ang shockwave, na puno ng black and white energy ang Sky Headquarters at ang Tertegran Formation. Isang mabangis na hangin ang bumuhos, ibinagsak ang lahat sa isang bangin ng kadiliman at takot. Si Truett at ang iba pa sa labas ng Tertegran Formation ay galit na galit ngunit walang kapangyarihan. Sa gitna ng kaguluhan, nag-concentrate si James at nakatuklas ng dalawang bola ng enerhiya, isang berde at isang dilaw. Mabilis niyang inipon ang mga ito sa kanyang espasyo. Gayunpaman, habang hinahanap niya si Yanni, naalarma siya nang makitang nawala siya ng walang bakas. Nag-isip siya, napatay kaya si Yanni sa pagsabog? Imposible yun. Na-master ni Yanni ang Radiant Titan form, na nagbibigay sa kanya ng pangalawang pangunahing sarili. Kahit si Xanthakos ay hindi siya kayang patayin. Ang pagsira sa sarili ng mga Celestial Sage ay hindi maaaring mapuksa siya. Sa sandaling iyon, lumitaw sina Thea at Yaretzi, na natatakpan ng isang magaan na hadlang. Tanong ni Thea, anong meron? Mataimtim na sagot ni James, nawala si Yanni. Bakas sa mukha ni Thea ang gulat. Si Yaretzi, na nagtataka, ay nagsabi, imposible iyon. Siya ay mas malakas kaysa sa Celestial Sages. Kahit na sinira nila ang sarili nila, hindi iyon mangyayari. Suhestyon ni Thea, tumakas ba siya? O baka hindi pa siya handang harapin ang lahat. Hinawakan niya ang kwelyo ni James at sinabing, matagal mo nang pinagmamasdan ang laban nila. Nahanap mo ba ang hinahanap mo? Hindi sumagot si James. Umungol si Thea, sagutin mo ako. Ito ba ang gusto mo? Pinilit mo ang mga Celestial Sage na sirain ang sarili, at ngayon ay nawala si Yanni. Walang kasiguraduhan ang kanyang kapalaran. Alam kong pinagdududahan mo siya. Kahit ako ay nararamdaman ko. Sa tingin mo hindi niya kaya? Kailan ka naging malupit, James? Imposible bang maalis ang inner demon mo pagkatapos ng mga insidente ng Sorimsia? Hindi ka na ba muling magtitiwala sa mga kaibigan mo? Sa pagharap sa galit na saway ni Thea, nanatiling tahimik si James. Wala siyang mahanap na mga salita na isasagot. Pagtitiwala sa kanyang mga kaibigan sa kanyang sariling kaligtasan at karangalan. Ni isang bagay, ngunit ngayon, bilang pinuno ng Health Realms, pasan niya ang bigat ng kapalaran at seguridad nito sa kanyang mga balikat. Kung nabigo siyang pigilan ang Lear Tribulation at alisin ang Reincarnation Sorimsia ng Waitara Path,
hindi lang ito mabibigo ang kanyang mga kaibigan. Ang mga kahihinatnan ay magiging kakilakilabot, ang mismong buhay ng mga nilalang at mga Diyos ng Health Realm ay malalagay sa panganib. Hindi ito tungkol sa pagtitiwala. Ito ay tungkol sa isang napakalaking responsibilidad na hindi niya kayang mabaigo. Kabanata 7553. Marahang hinayla pabalik ni Yaretzi ang galit na si Thea. Si James ay may sariling dahilan. Kailangan mong maniwala sa kanya. Sa kanyang posisyon, maraming bagay ang hindi niya kontrolado. Nagalit si Thea, kung ang pagiging Supreme Path ay nangangailangan sa kanya na maging walang awa at walang puso, mas gugustuhin ko. Pinutol siya ni Yaretzi. Was it his choice? Hindi ba kayo ang nagtulak sa kanya sa role? Napatitig si Thea kay Yaretzi, natigilan sa sinabi nito. Tama siya. Hindi kailanman ginusto ni James na maging Supreme Path. Ako, Lysia, Frona, at ang mga pangyayari ang nagtulak sa kanya sa papel. Anong karapatan kung sisihin siya? Gayunpaman, nawala si Yanni pagkatapos ng pagsira sa sarili ng Celestial Sages. Kung buhay pa ba siya o hindi ay hindi alam. Nangyari ang lahat dahil binago ni James ang plano ko, ginagawa itong kasalanan niya. At saka, mali rin ang pananahimik niya sa mga tanong ko. Sinama ng tingin ni Thea si James, saka umatras. Kasabay nito, kinurot niya ang ibabang bahagi ng likod nito na halos magkadugo para ilabas ang galit. Si James, gayunpaman, ay hindi tumugon. Sa sandaling iyon, si Truett at ang iba pa, na dala ng kalungkutan at galit, ay tuluyang nakapasok sa 30 Grand Formation na may malakas na kalabog at nagmadaling pumasok. Habang unti-unting kumupas ang itim at puting liwanag ng pagsira sa sarili ng mga Celestial Sages, ang buong punong tanggapan ng Sky ay gumuho, na may mga sirang pader at lumulutang na mga bangkay na umaabot sa daan-daang libong light years. Ito ay isang eksena ng lubos na pagkawasak. Natigilan sina Truett at Zitlali sa nakita. Parehong nagulat ang mga War King at ang Peking James na nakipagsapalaran sa kanila. Pagkaraan ng ilang sandali, si Truett ay nahirapang gumawa ng ilang hakbang pasulong, tumingin sa paligid, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa tahimik na sakit. Dahan-daang itinaas ni Zitlali ang kanyang ulo, tahimik na nagpipigil ng luha. Gayunpaman, ramdam ng lahat ng naruroon ang dalamhati at dalamhati ng mag-asawa. Sina Yegor at Herodias ay personal na ipinagkatiwala sa kanila ang Sky, ngunit ito ay nawasak. Ang hindi mabilang na foil confidants, powerhouses, at ang kanilang malawak na information bank ng Greater Realms ay nawala. Ang pinakamahirap na katotohanang tanggapin ay ang pagkamatay ng mga Celestial Sages. Ito ay isang brutal na tanawin para sa kanila upang masaksihan, na nagdulot ng matinding sakit at isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. Sa kabila ng pag-abot sa Declan Mahayana, wala sila sa harap ng isang transcendent na powerhouse at hindi man lang makabasag ng isang formation. Ang kanilang mga ranggo ay walang iba kundi isang biro. Bumaba si James mula sa langit ngunit nanatiling hindi nakikita. Tumayo siya na nakaharap kay Truett, na pilit pinipigilan ang kanyang emosyon. Puso ni James. Masakit nang makita ang maputlang mukha ng kaibigan na duguan ang mga mata, at nanginginig na labi. Sa simula, maaari niyang itaas ang lakas ng kanyang kaibigan at gawin siyang isang Diyos. Gayunpaman, sa kasalukuyang kapanahunan ni Truett, kaya niya ba talaga itong hawakan? Ipinanganak si Truett sa isang prestihiyoso pamilya sa Greater Realms. Ang kanyang ama ay ang kilalang Saint Yegor, at ang kanyang ina ay anak ni Turta, na nagbibigay sa kanya ng isang hindi mas-asala na katayuan. Siya ang young master ni Sky, ipinanganak na may mga pakinabang na hinding-hindi matatamo ng karamihan sa mga nilalang, kahit sa buong buhay. Kabanata 7554. Para sa karamihan ng mga nilalang, ang mga posisyon at antas ng paglilinang na tila malayong mga pangarap ay madaling mahawakan ni Truett. Naligo sa nagniningning na kaluwalhatian ng kanyang mga magulang at sa tanyag na reputasyon ni Sky, hindi pa siya nakaharap sa tunay na paghihirap o mga pagsubok na bumubuo ng pagkatao na tiniis ng iba. Si Truett ay napakahusay sa mga kwalipikasyon, karunungan, pangunawa, at katwiran na higit sa mga ordinaryong nilalang.
Gayunpaman, kulang siya sa nakakapanghinayang apoy ng pagdurusa at isang determinasyong nabuo sa pamamagitan ng walang humpay na pagsusumikap at tiyaga. Kahit na ito ay ipinanganak mula sa paghihiganti at puot, maaari itong magbago sa kanya, na nagpapahintulot sa kanya na bumangon mula sa abo, maging mapagpasyahan sa kanyang mga aksyon, at mag-evolve sa isang kakilakilabot na powerhouse. Ang paglilitis ay regalo ni James kay Truett pagkabalik mula sa Zymergy. Masusing inayos ni James ang pagsira sa lahat ng suporta ni Truett at pinlano ang pagkamatay ng mga Celestial Sages na higit na hinangaan ni Truett. Bilang pinuno ng Health Realm, madaling maibalik ni James ang lahat ng nawasak. Gayunpaman, kung nagpatuloy si Truett na manatili sa loob ng isang ligtas na kapaligiran at sa kanyang comfort zone, hindi niya kailanman makakamit ang isang tunay na pagbabago. Ang lambot ng pag-aalinlangan ay hindi makapagdulot ng pagbabagong kailangan ni Truett para lumago. Kinailangan ni Truett na magsimulang umasa sa kanyang sarili upang tunay na maipanganak na muli. Kinailangan niyang tiisin ang mga sakuna na nakakadurog ng kaluluwa at tiisin ang pusong kirot. Kung hindi, kahit na ibigay sa kanya ang lahat, hindi niya ito mapoprotektahan. Sa ilalim ng hindi nakikitang tingin ni James, dahan-daang itinaas ni Truett ang kanyang ulo. Pakialis sa ngayon ang mga hari ng digmaan, Emperor Caden. Kailangan ko ng ilang oras para huminahon. Ang Peking James at ang mga hari ng digmaan ay nabigla sa kanyang mga salita. Huminga ng malalim si Zitlali at sinabing, "Bumalik ka, Emperor Caden. Ang Skay ang tahanan natin. Kami mismo ang maglilinis ng kalat. Hindi ka namin dapat abalahin." Napabuntong hininga ang Peking James. "Let me know if you need anything." Hinding-hindi masisira si Skay. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at umalis kasama ang mga hari ng digmaan. Nang muling nagsasil ang 30 Grand Formation, itinaas ni Truett ang kanyang ulo at umungol, na inilabas ang kanyang galit. Sumuray-suray si Zitlali sa gilid niya at inabot siya para sunggaban siya. Si James Bao ang wait arapat. Mga salitang lumabas sa bibig niya, sa kanya. Amat ayon Soremsia. Pagkatapos niya, nagyelo. Sa susunod na sandali, lumingon si Truett na may mga duguan na mga mata, nanlilisik sa kanya na parang uhaw sa dugo na hayop. Dahan-daang pumikit si Zitlali. "Ay, hindi ko sinasadya." Biglang hinawakan ni Truett ang kwelyo niya at binuhat siya mula sa lupa. Nag-aalalang sigaw ni Zitlali, "Ano ka ba?" Malamig na sabi ni Truett, "Kung hindi lang ikaw ang mahal ng buhay ko, pinatay na kita sa sinabi mong iyon." Namutla ang mukha ni Zitlali sa gulat. Truett ay hindi kailanman tinatrato siya ng ganoon. Agresibo kanina. Iyon ang unang beses na nawalan siya ng cool with her. And, Snowballs. Niwalis ni Truett ang lugar at sumigaw, "Wait arapat H's reincarnation Soremsia. Ipapababa kita." Sa isang dagandong, sumabog ang kanyang katawan. Makukulay na ilaw na kumakalat sa loob ng Vel. 30 Grand Formation. Inipon nila ang mga lumulutang na bangkay at ibinaba sa mga guho ni Skay. Kabanata 7555. Nang makita si Truett sa ganoong kalagayan, si James, na nakatago sa mga anino, ay nakadama ng bakas ng kaganhawahan. Sa kabila ng lahat, naniniwala pa rin si Truett sa kanya. Ito ay hindi dahil sa kamangmangan o kamangmangan. Naunawaan ng husto ni Truett ang katotohanan ngunit pinili pa rin niyang magtiwala sa kanya. Si Truett ay ang batang master ng Skay, at sa kabila ng kanyang marangal na kapanganakan at pribilehiyong pagpapalaki, hindi siya kailanman nagpakita ng pagmamataas. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mataas na pag-asa si James para sa kanya, sinubok siya ng mahigpit, at gumamit ng mga marahas na hakbang upang pukawin ang kanyang pagbabago. Habang inilalayo ni Truett si Zitlali, dahan-daang lumingon si James, pinapanood silang umalis. James murmured, "Ano ang tunay na kaibigan? Ibig sabihin, lahat ng ginagawa mo ay may pinakamakatwiran at naiintindihan niyang paliwanag." Malamig na bumantong hininga si Thea na nakalapag na rin, "Wala kang kasalanan. Napakawalan mo." Tanong ni James, "Why should I feel guilty? Babae ka at hindi mo maintindihan ang pagkakaibigan ng mga lalaki." Hinawakan ni Thea si Yaretzi at sinabing, "Pinag-uusapan tayo ng bastard na ito. Bugbugin natin siya."
Ngumiti si Yaretzi nang walang pakialam at nagtanong, paano si Yanni? Napag-isipan mo na ba ang mga bagay mo? Tumingin-tingin si James sa paligid, iniiba ang topic. Nagpalitan ng nagtatakang tingin sina Yaretzi at Thea. Biglang ibinuka ni James ang kanyang mga braso, at lumitaw sa kanyang palad ang isang soul energy ball na naglalabas ng isang mahalagang Hongrom energy. Agad na naintindihan ng dalawa ang sitwasyon. Agad na inagaw ni Thea ang kaluluwa. Energy ball. Ako na ang kukuha. Isa siyang Hongrom child, at dinala ko si Zitlali sa Great Historial Land para ipanganak siya. Makatuwiran lang na siya ay maging alagad ko. Napangiti si Yaretzi. I can't agree with you, Thea. The Supreme Path is asking us to discuss. Tinapik ni Thea ang balikat ni Yaretzi at sinabing, the Supreme Path is nothing to me. Don't worry, I'll find you someone better. Natigilan si Yaretzi. Nang makitang magkaakbay na umalis ang dalawa, kumaway si James at nawala sa lugar. Sa Marcy Ice Combat Forms, si Origin, isang lalaking mahaba ang buhok, nakasuot ng itim na balabal, ay maringal na nakatayo sa isang matayog na bundok. Tiningnan niya ang hindi mabilang na mga universidad ng dahan-dahan. Umiikot sa paligid niya. Ang kanyang mahabang buhok ay gumagalaw sa hangin habang siya ay nakatayong matangkad, parang nag-iisang lobo sa dilim. Isang amethyst gold light ang kumislap, at lumitaw ang isang gwapong lalaki. Ang panahon ay lumipas, at ang mga bagay ay nagbago. Kahit na may kapangyarihang magsaliksik sa itaas, ang lahat ay isa lamang ilusyon. Bumantong hininga at tumango ang gwapong lalaki sa likuran niya. Paano mo nahanap ang lugar na ito? Tanong ng lalaking nakasuot ng itim na hindi lumilingon. Baka hindi mo na maalala. Minsan oras, tinulungan ako ng iyong kaluluwang espiritu na makamit ang ika-4 na Marcy Ice Combat Form dito. Naaalala ko iyon, ngunit maaaring hindi mo. Lumingon ang lalaking nakaitim na nakasuot, nakatingin sa gwapong lalaki. Hindi ko nakalimutan. I'm afraid you did. Kabanata 7556. Nahihiyang ibinaba ng gwapong lalaki ang ulo. Are you blaming me? Tapos ibabalik ko sa iyo lahat. Matapos ang maikling pagkabigla, tumawa ang lalaking nakasuot ng itim at itinuro ang gwapong lalaki. Ngayong naging pinuno ka na ng Health Realm, paano ka pa rin masupol? Hindi mo binago ang iyong walang pigil na pagkatao. Itinaas ni James ang kanyang ulo, tumingin sa lalaking nakaitim na damit, at tumawa. Pagkaraan ng ilang sandali, ikinaway ni Yanni ang kanyang kamay at nagpatawag ng ilang garapon ng alak mula sa isa sa mga umiikot na universo. Mabilis na itinaas ni James ang kanyang kamay, at isang mesa na may 2 upuan ang lumitaw sa kawalan. Uminom ka muna bago ka magsalita. Hinampas ni Yanni ang 3 garapon ng Chaos Absinthe sa harap ni James. Tumawa si James, si Chaos Absinthe bata. Naaawa ka ba sa akin, o pinaglalasing mo ako para ibulalas ko ang lahat? Hinimok ni Yanni, subukan mo. Tumigil sa pagsasalita si James at binuksan ang isang garapon, agad itong nilagok. Matapos maubos ang laman ng garapon, nakaramdam siya ng mainit at paninikip ng tiyan. Maya-maya pa, isang malakas na puwersa ang kumalat sa kanyang katawan, dahilan para makaramdam siya ng pagkahilo. Kumunot ang noo ni James. Hindi ito Chaos Absinthe. Ito ay isang bagay na mas malakas. Paano ito posible? Ako ang pinuno ng Health Realm, ang Supreme Path. Mayroon bang anumang alak na makapagpapalasing sa akin? Ngumisi si Yanni, hindi ka kontaminado ng mga makamundong bagay ng Greater Realms, pero hindi ibig sabihin na hindi ka na malasing. Magsasalita pa sana si James ngunit naputol ito ng isang sinok. Nang makaramdam ng laway, napalunok si James ng laway. Kaya ang pagiging Supreme Path ay hindi kasing ganda ng sinasabi ng alamat. Marami pa akong kahinaan. Pinunasan ni Yanni ang kanyang robe at umupo sa tapat ni James. Depende kung sino ka at kung ano ang gagawin mo. May 2 ka pang garapon. Pilit na idinilat ni James ang kanyang mga mata. Kumurap siya ng ilang beses para makapag-concentrate. Ang alak ay nagkaroon ng napakalakas na epekto at parang isang gayuma. Umiling si James, iwinagayway ang kanyang kamay, at sinabing, hindi ako malasing.
Kailangan ko pa ring pumasok sa ilog ng oras para makitang malapit na ang oras ng Sorumsia ng Wait Arapat. Kung matrigger niya ang Lear Tribulation, natatakot ako sa nangyari. Sa Sky ay magaganap sa buong Greater Realms. To be honest, I find it hard to accept. Though I know it's just a act and everything can be restored to its original state, masakit pa rin. Si James ay dumighay at lasing na sinabi, ano ba itong karumal-dumal na posisyon na ito? Napakaraming tungkulin at responsibilidad. Sinong nagsabing ang pagiging Supreme Path ay magpapahintulot sa isa na bumalik sa kalikasan? Mga sinungaling. Lahat sila ay sinungaling. Humalaklak si Yanni habang pinagmamasdan si James na buksan ang pangalawang garapon ng alak at humigop ng malaki. Talagang lahat ay sinungaling, pati na. Ikaw. Sinubukan mo na ako, at halos mabwisit ang buhay ko sa Sky. So, nakuha mo ba ang gusto mo? Ako ang nakaraan, kasalukuyan, o hinaharap. Tapos na. Reincarnation Sorumsia ng Wait Arapat. Biglang tumigil sa pag-inom si James at dahan-daang ibinaba ang kanyang garapon. Tinitigan niya ng lasing si Yanni at tumawa. Galit na sigaw ni Yanni, go on, tell me. Or else hindi kita mapapatawad. Kabanata 7557. Matapos suriing mabuti si Yanni, kinuha muli ni James ang garapon ng alak at inubos ang laman nito. Pinagmasdan siya ni Yanni, naghihintay ng malinaw na paliwanag. Pagkaraan ng mahabang panahon, inihagis ni James ang walang laman na garapon at inabot ang pangatlo. Nang bubuksan na niya ito ay idiniin ni Yanni gamit ang kanyang kamay. Ang dalawang nakalock na mata, puno ng masalimuot na emosyon ang kanilang mga titig. Maya-maya, nagbahagi sila ng nakakaalam ng ngiti at sakasabay na binawi ang kanilang mga kamay. Nagtagal si Yanni, pagkatapos ay nagsabi, aalis ako, ngunit bago iyon, may gusto akong sabihin sa iyo mula sa aking puso. Nagkibit balikat si James at nakangiting sumagot, ang pinakamalaking responsibilidad ng isang guro ay sagutin ang mga tanong ng kanilang mga disipulo at lutisin ang kanilang mga pagdududa. Matagal na akong naghihintay, at lahat ako ay nakikinig. Huminga ng malalim si Yanni, dahan-daang tumayo, at tumalikod kay James. Dahil ikaw na ang pinuno ng Health Realm, anong bagong pagkaunawa ang mayroon ka sa Paths? Mahinahong sagot ni James, hindi ko na kailangang intindihin. Bawat galaw ng mga nabubuhay na nilalang ay maaaring maging isang landas. Lumingon si Yanni at nakangiting sinabi, kung ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay maaaring maging isang landas, kung gayon ano ang silbi ng paglilinang at pagsusumikap para sa Declan Mahayana? Ano ang layunin ng iyong posisyon, ang Supreme Path? Sagot ni James, ang paglilinang ay ang pagbutihin ng mga kakayahan, katawan, isip, at kaluluwa ng isang tao. Tungkol naman sa Declan Mahayana, ito ay isang sistema ng pagraranggo. Walang katapusan o kapayapaan kung ikaw ay masyadong matyaga tungkol dito. Itinaas ni Yanni ang ulo at huminga ng malalim. Bagamat maaaring hindi siya pumayag, ayaw niya rin itong pabulaanan. Nakangiting tanong ni James, matagal ka nang nagtago sa Health Realm. Dapat mayroon ka ng sariling pangunawa tungkol dito. Bumalik si Yanni sa dati niyang upuan. At umupo. Pagkaraan ng ilang sandali, siya. Oh. Tumingin kay James at sinabi, kung sasabihin ko sa iyo na sa malapit na hinaharap, ang Destiny Sect ay maaaring hindi na umiral, ipipilit mo pa rin ba ang iyong pahayag? Si James ay tumingin kay Yanni nang may kumpiyansa at sinabing, syempre. Ang mga landas ay universal, at lahat ng nilalang ay nasa kanilang sariling paglalakbay, kasama ka, aminin mo man o hindi. Sa matalim na titig ni James, walang magawang ibinaba ni Yanni ang kanyang ulo. Sa iyong pananaw, pagkabukas palad, at mga prinsipyo, mas karapat dapat ka kaysa sa titulong pinuno ng Health Realm. Tumawa si James, gusto mo bang bigyan ako ng magandang kinabukasan? Mataimtim na sinabi ni Yanni, ang iyong katalinuhan, karunungan, at mga talento ay hindi dapat sayangin sa kanilang pakikibaka sa kapangyarihan. Maaari kang magkaroon ng mas maliwanag na hinaharap. Ngumiti ng tahimik si James bilang tugon. Tumayo si Yanni. 2/3. Na may dalang ilan. Pananabik. Hindi mo sinimulan ang Destiny Sect. Hindi lang ito ang puwersa sa labas.
Sa kasalukuyan mong prestihiyo, maaari mong simulan ang sarili mo. Hindi na kailangang lumubog kasama nitong sirang barko. Mahinahong sabi ni James, sirang barko. Paano mo malalaman na hindi kakayanin ng sirang barkong ito sa hangin at alon? Humagalpak ng tawa si Yanni. Sa kanyang mata, ganap na naunawaan ni James ang 49 na Taoism at siya nga ang supreme path ng Health Realm. Gayunpaman, ang krisis at mga panganib na kanyang hinarap ay hindi nalulunasan sa pamamagitan lamang ng lakas ng isang kataas-taasang landas. Kabanata 7558. Sinulyapan ni James si Yanni, hinayaan ang pagtawa sa kanya. Hindi siya tumutol o nagalit. Sa halip, lalo siyang naging composed. Pagkaraan ng ilang sandali, lumapit si Yanni, bahagyang naningkit ang kanyang mga mata. Ikaw ay naging pinuno ng Health Realm, ngunit ang Supreme Path Radiance ay sumasaklaw lamang sa Zymergy at hindi umaabot sa Greater Realms. Napabayan mo ang iyong pundasyon. Alam kong sinusubukan mong bumuo ng isang matuwid na puwersa na naiiba sa Waitara Path. Naging maingat ka sa kung sino ang dapat pagkatiwalaan, na isinasailalim kahit ang iyong mga malalapit na kaibigan sa malupit na pagsubok. Gayunpaman, hindi mo napansin ang katotohanan na ang Waitara Path H's reincarnation ang Soremsia ay nagtatago sa loob ng Greater Realms. Ang kanyang mga tusong taktika ay madaling masira, mabali o tuluyang masira ang iyong pundasyon. Ang isang sakuna tulad ng sa punong tanggapan ng Skay ay maaaring sumiklab anumang sandali, ngunit ito ay magiging mas trahedya, malupit, at madyugo. Umayo si Yanni at nagpatuloy, dahil sa iyong malalim na katapatan, magiging mahirap para sa iyo na pangasiwaan ang mga pokana na ito. Paano mo maiiwasan ang napipintong Lear Tribulation? Kahit na ibigay mo ang lahat, ang pinakamagandang resulta para sa Health Realm ay isang matagal na standoff, na nahahati sa dalawang paksayon iyo at ang Waitara Path. Napatingin si James kay Yanni nang may pagtataka. Hindi ba mabuti para sa iyo yun? Ang iyong paksayon ay madaling hampasin at lansagin ang Destiny Sect. Natigilan si Yanni, saka tinuro si James at Munition. Sinusubukan mo bang kumuha ng impormasyon mula sa akin? Umiling si James at nakangiting sinabi, hindi. Parang nahihigitan ng karunungan ng iyong amo ang Waitara Path, tama ba ako? Napabuntong hininga si Yanni, neutral ang ekspresyon niya habang nakaupo. Tumingin si James kay Yanni at sinabing, ang ubod ng Marcia's combat form ay ang kakayahang agad nitong ilabas ang pinakamataas na potensyal ng cultivator at makamit ang pinakamataas na kapangyarihan upang madaig ang mas malalakas na kalaban sa malapit na labanan. Ito ay naiiba sa tradisyonal na paglilinang, na unti-unting umuunlad at nagpapalakas sa lahat ng aspeto ng enerhiya. Gayunpaman, ang biglaang pag-akyat. Lakas ay maaaring iligaw ang mga magsasaka sa naniniwala na ang tradisyonal na enerhiya. Walang kabuluhan ng paglilinang. Mas nakagagalak na bentahe sa labanan ng Marcia's combat form. Bilang resulta, marami ang maaaring talikuran ang mapaghamong paglinang ng enerhiya, pabayaan ang pag-unlad ng katawan, isip, at kaluluwa, at talikuran ang mga prinsipyo ng kabaitan, pagkamatipid, at kababang loob. Kapag nang ibabaw ang karahasan, pagkahumaling sa dugo, at pagkabalisa sa Health Realm, lilito ang isang pulutong ng mga nilalang na nahuhumaling sa kapangyarihan. Sinalubong ni James ang tingin ni Yanni. Sa senaryo na iyon, hindi mo nakakailanganing umatake dahil kusang babagsak ang Taoism ko. Dahan-daang hinaplos ni Yanni ang garapon ng alak, mahinang tumawa. Pinayagan siya ni James sa kanyang tagumpay, nananatiling tahimik. Maya-maya, tinuro ulit ni Yanni si James, ngayon mo lang na-realize. Hindi pa ba huli ang lahat para sa pagsisisi? Utang ko sa iyo ang aking pasasalamat, James. Minsan kong na-champion ang Marcia's combat form in the Greater Realms, ngunit nanag ang historical power ni Harper, at nahulog ako. Kung paanong tinalikuran ko ito, nagpakita ka at muling binuhay ang engranding plano na tinalikuran ko. Ibinuko ni Yanni ang kanyang mga braso, tumalikod, at tuwang-tuwa. Sa ilalim ng iyong impluensya, ang lahat ng nilalang sa Greater Realms ay iginagalang ngayon ang Marcia's combat form. Ang Jade Mora Empire na itinatag mo ay mayroong worth selections, isang direktang testamento nito. Matagumpay nang umiti si Yanni, muling humarap kay James. Salamat, aking batihing alagad.
Napagtanto mo ang engranding plano na pangarap ko lang. Napangiti ng mahina si James sa kanyang masayang kilos. Masyado kang tuwang-tuwa, Master. Hindi ganito dapat kumilos ang powerhouse ng isang Shadowborn na nakatago sa hindi mabilang na taon. Kabanata 7559. Samandal si Yani sa upuan niya sabay tawa. Hindi ko na itago ang aking pananabik. Isinasantabi ang ating mga pagkakakilanlan, ikaw nga ang aking pinakamahusay na alagad. Gayunpaman, dapat kong sabihin, bilang iyong Panginoon, ako ay nasa sabik na magamit ang isang taong kasing bait at matalinong tulad mo. Paano hindi ba ako matutuwa? Nakangiting tanong ni James, of course you can be. However, don't you think it might be too soon? Bahagyang natigilan si Yani ngunit tumawa ito bilang tugon. Alam kong mapagmataas ka, ngunit ito ay isang liblib na lugar na hiwalay sa Health Realm. Maaari mong ilabas ang iyong galit dito. Walang makakakita, at hindi ito makakaapekto sa iyong autoridad bilang pinuno ng Health Realm. Napabuntong hininga si James sa mayabang na ekspresyon ni Yani. Ang karunungan ay hindi tungkol sa pag-unawa sa iba ngunit tungkol sa pag-unawa sa iyong sarili. Ang kabaitan ay hindi tungkol sa pagmamahal sa iba ngunit tungkol sa pagmamahal sa iyong sarili. Ang katapangan ay hindi tungkol sa pagkontrol sa iba ngunit tungkol sa pagkontrol sa iyong sarili. Napatingin si James kay Yani nang may simpatya. Naiintindihan mo ba talaga ang karunungan, kabaitan, at katapangan, guro? Si Yani, na nakangiti sa tagumpay, ay biglang natigilan. Dahan-daang tumayo si James at mahinahong nagsalita, bagaman ang kapangyarihan ng Marcy Ice Combat Form ay hindi mula sa Destiny Sect, isa pa rin itong mahalagang kasanayan sa pakikipaglaban. Hindi lamang ito pinahahalagahan ng mga Marcy Ice, ngunit talagang gusto ko ito. Kaya naman ako ibinahagi ito sa aking mga pinagkakatiwalaang kaibigan at sa Greater Realms, wala akong pinagsisisihan. Tumingin si Yani kay James at tinanong, kahit ngayon, hindi mo tinatanggihan. Ngumiti si James, bakit tinatanggihan ang isang bagay na kapakipakinabang at praktikal dahil hindi ito mula sa Destiny Sect? Kumunot ang noo ni Yani. Hindi ba ganyan? Dapat. Ito ang kapangyarihan ng Shadowborns. Para sa iyo, ito ay dapat na walang galang at isang seryosong paglabag. Para sa isang taong katangkad mo, ito ay dapat na isang hindi katanggap-tanggap na kahihiyan. Biglang tumawa ng malakas si James na ikinagulat ni Yani. Itinuro niya ito at sinabing, sinabi ko na sa iyo, ang bawat nilalang ay ang kanilang sariling landas. Para sa akin, walang pagkakaiba kung saan nagmula ang kapangyarihan. Makasaysay ang kapangyarihan man ito o kapangyarihan ng Marcy Ice, sila ay mga pagpapakita ng mga landas. Ito lang na minsan ang iba't ibang mga landas ay hindi maaaring gumana ng magkasama. Gayunpaman, naniniwala ako na ang pagbubukod sa isa't isa at isang alinman o diskarte ay ang pinakahanggal. Nabalisa, tumayo si Yani at sumigaw, maaari mo bang tiisin ang pagsasama ng ibang Daoismo sa siyam na Daoismo o 49 na Daoismo? Lumingon si James at nagkibit balikat. Kung ito ay isang bagay na magagawa ng lahat. Tanggapin mo bakit hindi. Nabanggit mo lang na ang Xanadu Realm ay mas malaki, at ang Destiny Sect ay hindi lamang ang puwersa. Ibig sabihin ba niyan ay wala na ang hindi pinapayagan ng Destiny Sect, o kailangan ba nating magpanggap na hindi sila nakikita? Ikaw, galit na tanong ni Yani, kung gayon, ano ang ipinaglalaban mo? Ano ang sinusubukan mong protektahan? Ano ang pundasyon na namamahala sa Health Realm? Nagkibit balikat si James at sinabing, sinabi ko na sa iyo ang sagot. Hindi naman pwedeng ganito, kaina ang iyong comprehension abilities, di ba? Sumugod si Yani kay James. Hindi, imposible. Ang siyam na Daoismo at 49 na Daoismo ang iyong pinakamataas na paniniwala. Bilang pinakamataas na daan, wala ka bang paggalang sa kanila? Kalmadong sagot ni James, syempre ginagawa ko. Iginagalang ko rin ang mga paniniwala ng lahat ng nabubuhay na nilalang, kahit ano pa sila. Kabanata 7560. Si Yani ay lubos na natulala. Ang kanyang pananampalataya ay nasa kapangyarihang Marcy Ice, at para dito, iaalay niya ang lahat, pati na ang kanyang sariling buhay. Higit pa rito, ang kanyang paniniwala ay exclusive.
Hindi maaaring magkaroon ng ibang paniniwala, o ito ay kalapastanganan. Gayunpaman, ang mga salita ni James ay nagpapahiwatig ng walang paggalang sa kanyang paniniwala. Sa kabila ng pagiging supreme path ng Health Realm at naunawaan ang 9 Taoisms at ang 49 Taoisms, hindi nagpakita si James ng tanda ng pagpapanatili o pagtataguyod ng mga paniniwala ng Destiny Sect. Naisip ni Yanni sa kanyang sarili, hindi kaya walang paniniwala ang lalaking ito. At ano ang naghihiwalay sa kanya sa isang halimaw? Paano siya magiging pinuno ng Health Realm? Itinuro si James, sumagot siya, hindi. Hindi mo pa rin nilinaw. Ano ba talaga ang pinaniniwalaan mo? James looked at him innocently and said, as long as it's practical, I'll believe in it. Also, my wife. Siya ang dahilan kung bakit ako nakarating sa ngayon. Nanginginig si Yanni at biglang nagluwa ng isang subo ng dugo. Imposible. Paano ito magiging posible? Si Supreme Kylo Rose, Frana, ay pumili ng isang taong ganap na nagwawalang bahala sa mga paniniwala ng Destiny Sect upang maging Supreme Path, at kahit papaano ay nagtagumpay siya. Ito ay hindi ka panipaniwala. Naguguluhang tanong ni James, anong problema, guru? Hindi ka pa dapat masyadong nawawalan ng dugo. Hindi ko pa nasasagot ang tanong mo tungkol sa Marcy Ice Combat Form. Hintayin mong matapos ako. Tapos, pwede mo nang ilabas lahat. Si Yanni ay ganap na nawalan ng salita. Pinag-isipan ni James ang kanyang baba at sinabing, tungkol sa Marcy Ice Combat Form, minana ko ito sa iyo. Matapos maunawaan ang mga kalamangan at kahinaan nito, binago ko ito ng naaayon at isinama ito sa mana ni Emperor Yarden bago ito ipasa sa iba. Ang iyong pananabik at pagkawala ng katahimikan ay hindi kailangan. Ang Marcy Ice Combat Form sa Greater Realm ay hindi na ang orihinal na bersyon. Nanginginig si Yanni nagulat na nakatingin kay James. Paano ito posible? Sa iyong paglilinang at lakas noon, imposibleng baguhin o isama ang isa pang kapangyarihan sa Marcy Ice Combat Form. Same time na sinabi ni James, nakalimutan mo ba ang kaluluwang iniwan mo sa Marcy Ice Combat Form's origin? Sa tulong ni Lysia, ginawa ko itong isang Marcy Ice Combat Pearl, pagkatapos ay isinama ito sa mana ni Emperor Yarden. Napaatras si Yanni. Ikaw, Puff. Galit na galit, iniluwa niya ang isang malaking subo na naman ng dugo. Malubhang nasugatan mula sa pagsabog ng Celestial Sages, siya ngayon. Dumanas ng panibagong suntok mula kay Joel. Hindi. Paghahayag. Umindayog siya, pagkatapos ay bumagsak sa isang kalabog.